kolehiyo. Ikaw, saan? Naisip na mo kung saan ka mag-aaral? Oo, gusto ko makakakaroon sa UP. Ganyan, Dad, may plano ka na sa buhay para sa magandang kinabukasan. Ikaw, Ana, anong plano mo? Nay, gusto ko rin kung mag-aaral ka ng Kuya. Gusto ko rin naman sa UP. Ana! Di mo na kailangan mag-aaral. Ang dapat isipin mo kung paano ka magiging isang mabuting ina at asawa sa magiging pamilya mo. Dito ka na lang sa bahay. Pero tay, gusto ko rin mag-aaral. Hindi lang naman si Krista ng anak niyo. Si kuya mo na lang ang dapat mag-aaral kasi siya ang magiging haligi ng tahanan ng pamilya niya. Eh, tay, Kuya, lagi na lang si Kuya. Gusto ko rin naman makamit mga pangarap ko. Mahal, baka pwede na rin pag-usapan to, baka pwede namin mag-aaral si Ana. Hindi pwede mag-aaral si Ana. Dapat dito lang siya sa bahay natin. Ay, parang pwede yung pamilya natin kasi ako yung makakakaroon ko. Kung ba, ayos ko rin naman yung kanilang batch ko. Crystal, huwag mo na ipagpilit ka ng mga bagay na imposibleng mangyari. Hayaan mo na lang si Ana dito sa bahay para matuto siyang maglinis at maging isang mabuting asawa sa magiging asawa niya. Tay, hindi ko po gustong suwayin kayo. Pero pangarap at kinabukasan ko na po ang pinag-uusapan dito. Saka gusto ko po magkaroon ng magandang kinabukasan para sa akin, para sa inyo. Ana, ang sinasabi ko, mas magiging maginhawa ang buhay mo kung nandito ka lang sa bahay. Kung gusto mo kumunlad ka, kung gusto mo gumanda yung buhay mo, maghanap ka ng mapapangasawa mo na kaya ibigay lahat ng gusto mo. Pero tayo, hindi naman maganda na sa kanya ko lang iaasa ang lahat. Ayoko nakikita kang nahihirapan. Gusto ko din, dito ka lang mananatili sa bahay natin. Mahal, baka pala naman pabigyan natin si Ana. Wala namang masama kung susubukan natin. Oo nga tayo, pero mas mapahingin pa nga sa akin siya. Hindi niya na mababago ang isip ko. Ako ang padre ng pamilya sa pamilyang to at ako ang susunod. Kaya rin anak, may mga mas maganda pang plano ang susunod. O ano nangyari sa'yo? Parang nagsaktan ka ng lahat ng lupa. Oo nga, hindi mo ba napapansin? Binasag ka ba nito? Ha? Pinagsasabi niyo dyan? Kunwari ka ba eh, halata naman namin ng crush na crush mo yung lalaking yun. Sira, hindi siya ang head ko ba't ang ganito? Paano? Si tatay kasi. O ano naman meron sa tatay mo? Nag-away ka sila ng nanay mo? Alam mo, masyado ang dami mong sinasabi. Hindi yun. Baka kasi after graduate, hindi na ako makapag-kolehiyo. Bakit naman? Eh kasi ayaw ni tatay na mag-aaral ako. Gusto niya sa bahay lang ako. Tapos ang gawin ko daw, mag-aralin ko daw yung mga gawain bahay katulad ni nanay. Kung paano ko maging mabuting ina at asawa kapag nagkapamilya na ako. Eh ano ba yung tatay mo na yan? Hindi dapat ganyan mga tatay na naman. Pero kung saan mo kayo yung tatay mo, malay mo somehow eh. Ay nako, sana nga. Medyo naiintindihan ko naman si tatay kasi alam ko naman na ginagawa niya lang yun para hindi ako. Alam niyo no? Yan ang sabi ng nanay niyo. Hay, si nanay, wala naman yung magagawa pag sinabi ni tatay. Kasi naman, katulad ko, ganun din yung nangyari sa kanya. Pero sana nga mabago ko yung isip ni tatay. Congrats guys! Finally! College na tayo! Nakaka-excite! True ka dyan, perfect E! Ay, congrats sa inyo at congrats sa atin. Pero, baka hindi na talaga ako makapag-college niyan. Oh, bakit kami lang? Eh, kasi kinausap ko ulit si tatay. Ganun pa din. Ayaw niya pa din ako payagan. Nakakainis nga. Si Tristan lagi na lang. Grabe naman yung tatay mo, hindi ka na binigyan ng parapatang mag-desisyon para sa sarili mo. Ay! Ay.
Oh, Ana, narinig po siya sa iyo kami sa inyo. Kaya nga, ako na naman nakita ni tatay. Ano pakalimutan na sa kami sa inyo? Ay, ano pa nga ba? Si tatay naman lagi na sumusunod. Oh, papasok ka na ba? Oo. O siya. Ito yung pagkain mo. Kaya dito sa bag mo. Okay na? Hindi na. Mahal, baka pala naman pagbigyan natin si Ana. Wala namang masama kung susubukan natin. Oo nga tayo, pero mas matayo yung mga sa akin siya. Hindi niya na magbabago ang isip ko. Ako ang padre ng pamilya sa pamilyang ko at ako ang susunod. Magkakatid. Oo, hindi mo ba? Di ba sa ako sa iyo makakita? Di ako pinayagan nito. Saan ka? Diyan lang sa minso. Ah, sana makapag-aral din ako. Kaya nga para tayo natin sa anak. Absent ba si Faye? Oo. Ba yun? Lagi na lang siyang absent. Good morning, class. Good morning, Siguro? Ngayon, pag-usapan natin ang edukasyon ng lalaki ng babae. Yes, Steve. Ma'am, bakit po mas matagaan edukasyon para sa mga kalalakihan? Steve? Salamat sa iyo, katabakan. Hindi totoo din na ang edukasyon ay para sa lalaki. Lalaki man, babae, ang tayo ay dapat ng pag-aaral. Ma'am, bakit po sa kapay po namin ginawapayagan ng laki ng mga tuloy? Ano? Lahat tayo ay nag-aasip ako ng kalagyan dahil sa pag-aaral. At mahalaga din na ipakita natin na tayo ay lumayo sa ating mga. Bakit anak? Hindi ba wala na ano yung ating pag-aaral? Opo, ma'am, kasi sa kanila po kasi pamilya, ang mga babae po, hindi po sila pinagkukuleyo. Dapat daw po matutunan nila na sa bahay lamang, magawa yung mga gawain-bahay, ganito, para maging ina, mabuti po asawa. Pero po sila, kung naiinis po, Alam mo ba anak? Hindi totoo yan kasi mas na maraming maraan na rin kung ano sa tatay. Lahat tayo, mapababae ng lalaki, ay may karapatan ng pag-aaral. At mahalaga talaga din sa bawat ng pamilya. Pero, kapag tayo mo, may extend yung mga paa. Sa pamilya ng pag-aaral, nakapagpapos ka, nakapos sa mga buhay. thank you po ma'am. Sana po katulad po ni tatay, ganyan din po ang itutunan niya. Kung may kakayahan ng maayos, kailangan na lalaki na kung paano dito yung mga ang iyong naasipan. Sa labas natin na anak nila, baka napakahalaga sa kanyang kapag-aral. Alam ko, pero hindi ko kasi alam kung kakayanan natin yung suportahan yung dalawa sa kolehiyo. Marami naman paraan yan at kung kakayanan natin gagawin natin ang pwede sila mag-apply ng scholarship. O kaya, lumapit tayo kay Bob para makapag-aral na dito natin anak. Sige, pag-iisipan ko, pero ayoko kasi nakikita si Anang mahirapan. Mahal, tanong na para magbago tayo ng pananaw. Ang edukasyon ng anak natin, ng babae ng mga lalaki ay mahalaga. Mas malaki ang chance na kumukuha sila sa buhay. Sige, pag-usapan natin ito. Hahanap tayo ng paraan para mapag-aral si Anang. Salamat mahal. Ay, pwede po tayo mag-usap. Ano yung gusto? Gusto lang po sana may paliwanag na kay Ana. Gusto ko talaga po siya nakapag-aral. Mukha muna. Marami po siyang pangarap. Gusto ko saan po siya suportahan sa nangyari po. Sige, mag-iisipan ko. Hahanap tayo ng paraan para mapag-aral si Anang. Baka siguro parang nakapagpapalang mga buwan natin na sa akin. Kung gusto niyo po makapag-post ko kami, nakipunta ko po na makatulong po ito sa inyo. Sana, alam ko mahalaga ang edukasyon.
Pero mahihirapan tayo kung pag-aaralan natin ang kolehiyo si Ana. Dapat na siguro parang natin po para magbago natin ang pananaw natin. Kung paano po kami makapagtapos sa pag-aaral ko, malaki pong chance na makatulong po kami sa inyo. Sige, pag-iisipan ko. Hahanap tayo ng paraan para mapag-aral ng kolehiyo si Ana. Ana, nag-usap kami ng iyong ina at saka ni Tristan. Napag-desisyon namin na pag-aaralan ka namin sa kolehiyo. Talaga po? Yes, excited na ako. Salamat mahal at pinibigyan mo si Ana na makapag-aral. Alam ko, pero magtatagumpay ang ating anak. Salamat sa inyong lahat ha. Promise, di ko kayo bibiguin. Ana, lagi naman kami sa